We are in the book of Romans, and it is Romans chapter 5 already. And the title of the message is Rejoicing in Trials. Sabihin po natin lahat, Rejoicing in Trials. Ayan. Napakadali na mag-rejoice pag tayo po'y masaya. Dumating na ang bonus, dumating na ang sweldo, kasama ang barkada. Ang dali-dali pong mag-rejoice. But, pag tayo po'y may mga trial sa buhay, di ba? Merong nagkasakit, merong namatay, di ba? Parang ang hirap mag-rejoice. Well, it is not impossible. Mahirap, but it is not impossible. In fact, it is doable. You can do by the grace of our Lord Jesus Christ. That is why we'll need to learn this very well. Meron ba tayong pinagdadaanan sa buhay? Well, lahat naman. Lahat naman. Kung hindi ngayon, maybe another day, no? So, every one of us ay may pinagdadaan ng mga problema o mga sitwasyon na minsan hindi maganda. Sabihin mo sa katabi mo, dadaan lang. Hindi ka mananatili dyan. Tayo po'y nananatili sa presensya ng Panginoon, sa kabutihan niya, at hindi sa problema. Amen? Yun ang magandang pananatili sa Panginoon, hindi po sa problema. Dadaan lang tayo dyan. Amen? So, while we are going through trials in life, which is given, it's a given. Talagang may ganyan sa buhay, no? Alright? What do? We rejoice. Alright? Alam niyo po bang, pag may sakit ang tao, mas nakakabuti kung siya'y masaya. Mas mabilis po ang kanyang kagalingan. In fact, the Bible tells us that a cheerful heart is like medicine. It's medicine to the flesh. So kaysa naman maglumbok ka, malungkot ka, di ba? Magsumpong ka, lalo ho yan nakakasama ng inyong pakiramdam. Better yet, pag kayo po'y may sakit, karamdaman, manood kayo na nakakatawa. Yung mga clean fun naman po, no? And rejoice in the Lord. Magpuri kayo sa Panginoon. Katulad ng kanta kanina. Di ba? Praise Him when you're going through trials because your praise is like waters na magdadrown doon ang kaaway. Di ba? Lulunurin natin ang kaaway sa ating papuri sa Diyos. Amen! So that's the way to go. In fact, in the book of Philippians chapter 4:4, wala po yan dyan, but you're very familiar with this. Ang sinabi po, rejoice in the Lord always. Sabihin natin lahat, rejoice in the Lord always. Okay? Hindi pa minsan-minsan. Sabihin natin lahat, palagi. Ayun, nasa tono kayo. Palagi po tayong mag-rejoice sa Kanya. Always. Yung po ibig sabihin ng always. Hindi sa umaga lang, hindi sa tanghalian lang, hindi sa hapunan lang. Always. Sa lahat ng oras, tayo po ay mag-rejoice. Rejoice in the Lord. So, you're not rejoicing for the problems. You're not rejoicing kasi may pinagdadaanan ka. Hindi. You're rejoicing in the Lord. Dahil lagi ka naman na kay Kristo. Christ is in you and you are in Christ, so you can always rejoice in the Lord. Paano ba yung pastora, ang iisipin mo, yung natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo? May sakit ka ba? Well, may kagalingan ng provided ang ating Diyos. Amen po ba? Kaya nga siya nagkaroon ng kinuha niya lahat ng mga sakit para lahat tayo magkaroon ng kagalingan. Meron bang namatay sa pamilya? And by the way, I would like to let you know, at sa mga kamag-anak, kaibigan ni Brother Manny, he is now with the Lord, may kalungkutan, pero ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Ano po yun? Kasama niya na po ang ating Panginoon. Siya po ay nagre-rejoice before the presence of God. Come on, bless the Lord! Amen? We celebrate the life of Brother Manny. He's so dear to our hearts. Matagal po namin siya kasama. And kami po ay nakikiramay, of course, sa pamilya. Siyempre, mamimiss natin siya, tulad ng kanyang pamilya, no? But
the truth shall truly set us free. What is the truth? That He is with the Father. Sabi po ni Jesus Christ, if you believe in me, though you die, you shall live. Amen? Yun po pangahawakan natin. And you need to know that always. You know, one of the things that I heard during the wake, we were there the first day, was one of them, si Annie, yung isa pong anak niya. Sabi niya, na-prepare na po kami dahil sa Word of God. You know, what you hear here prepares you for things to come. Nagiging matibay ang kanilang kalooban. Sabi niya, dahil alam po namin na ang aming Papa, wala po sa amin, pero kasama na ng Panginoon. Buhay na buhay kasama ng ating Panginoon. Amen? Those who believe in the Lord Jesus Christ, they are not dead. Ang sabi po sa salita ng Diyos, they're just sleeping. Meaning to say, they are resting. Wala nang trabaho para sa kanila. Wala nang hirap ng katawan. Wala nang sakit at karamdaman. Puro kapahingahan kasama ang ating Panginoon. Amen? Isn't that a joyful place? Kung saan wala ka ng trabaho at puro pagpupuri lang sa Diyos, kasama mo ang Panginoon. Amen? So He is in a better place than we are, actually. That's the truth. All right? So we have to rejoice always, always in the Lord. Again, I will say to you, rejoice. Amen? So our rejoicing is in the Lord, not on the problems. All right? Our rejoicing is because we are in Christ Jesus and Jesus Christ is in us. And Jesus Christ has finished everything at the cross. Sinabi naman niya ni Jesus sa atin, sabi niya, in this world, nasa world ka pa ba? Yes, in this world, there will be what? Trials and tribulations. But, hindi po doon natapos, wala pa hong period. Ang sabi niya, but be of good cheer, I have overcome the world. And because Jesus overcame the world, you who are in Christ, you will also overcome the world. Amen po ba? Kaya pwede tayong magalak maski nasa kalagitnaan ka ng isang hindi magandang sitwasyon. Maski meron ka sakit, pwede ka magalak dahil kay Kristo Jesus. Amen? Praise God. You just need to focus on Jesus and what He has done. Do not focus on the sickness. Do not focus on the problem. Do not focus on the lack. Amen? Now that takes practice. Ako na ang sabi sa inyo. Nung una ko ito sinubukan, sabi ko para ako nagpapatawa. Ito na nga yung problema eh. Paano ako titingin kay Lord? Titingin kay Lord sa pamamagitan ng kanyang salita. Ano ba ang alam mo sa salita ng Diyos? Kaya napaka-importante, we hear and hear the Word of God. Otherwise, anong pangahawakan mo? Alright? So you need to see Jesus by hearing and hearing the Word. Alright? So, ang sabi ni Jesus, be of good cheer. Maski nasa kalagitnaan ka ng problema, magsaya ka. Amen. And I tell you, you will have wisdom while you are cheering yourself. Kaya sa paglungkot na lungkot ka, it pulls you down. And what wisdom will you be able to bring to the table? Wala. Bakit napapadala ka o dinadala ka ng problema mo? Okay? Instead, may problema ka, magalak ka, magsaya ka, tawanan mo ang iyong problema. Amen. Alright? So, dito po sa church, we always rejoice. Amen. We always rejoice because there's so much to rejoice about. Alright? In fact, that is the will of the Father for us. In good times, rejoice. Even in bad times, rejoice. In tribulation, rejoice. Amen? So that is why ako po bilang pastor nyo, I do not believe in leading people to a crying session kung saan ay we beg and cry at Lord, pansinin nyo kami. Lord, let your presence be here. Hello? Matagal na. In fact, He has resided in us. That kind of prayer is based on faithlessness. Not based on the Word of God. Anong hinahatak mo pa yung presensya ng Diyos? Nasa iyo na nga si Lord. Amen? The day that you believe in the Lord Jesus Christ, He resided in you by the Holy Spirit. Amen? So what are you begging God for? Hindi, binibeg ko si Lord, Lord, pangyarihin mo na yung hinihiling ko sa iyo, Lord. Hallelujah. May hallelujah pa, hindi ka naman naniniwala. Ang sabi ng Panginoon, He has given us all spiritual blessings for life and for godliness. Sabi mo sa katabi mo, nasa iyo na. Ano pang iniiyak mo? Ha? Kung nasa iyo na ang kasagutan, ano pang iniiyak mo? Alam niyo kulang? Faith. Kailangan po yung word na tatanggap nyo, minimix nyo with faith.
Paano yun? Paniniwalaan ko, nasa akin na. Nasa akin na ang kagalingan, nasa akin na ang yaman, nasa akin na yung probisyon. Nasa akin na ang solusyon. Amen? That's how you walk by faith, not by sight. Kasi by sight, wala eh. Ba't ka naman lalakad by sight? Pwede naman by faith. Amen? So, refuse to look at your situation. Ulitin ko, refuse to look at your situation. Instead, look unto Jesus. Look unto Jesus who has already provided for us the answer. And by that, you are walking by faith, not by sight. Amen? Praise God. So, hindi ko po kayo ililid to a crying session. No to tears of sorrow. No to tears of begging the Lord. Pwede po tears of joy. Pwede po tears of gratefulness. Pwede rin po yung luhang manghang-mangha sa Diyos. Pero hindi yung naiiyak ka dahil, asan na Lord? Bakit wala pa Lord? Alright? Useless po ang ganyang klaseng pag-iyak at pag-pray sa Lord. That is not a prayer of faith. Instead, we should be rejoicing. Thank you, Lord, you have given me the answers to my prayer. Thank you, Lord, magaling na ako. Let's rejoice. Amen? Ganun po ang tamang panalangin. Kaya nga sabi niya, rejoice always in the Lord. Nagagalak, hindi mo pa nakikita yung resulta, nagagalak ka na. Yan po ang tamang paghingi sa Panginoon. Amen? So, hindi ho tayo naniniklop tuhod para magmakaawa sa Diyos. Parang hirap na hirap ka makatanggap sa Diyos. Hello? Diniposito na nga sa'yo eh. Ano pa yung binibeg mo sa Kanya? What are you begging God for? When He has already given it to you. This is something that I need to repeat over and over again because people forget. It is already yours. Jesus Christ is your everything. And if you focus your eyes on Jesus, you will walk in faith and you will experience that in your life. But if you focus on your problems, instead of looking unto Jesus, talagang problema lang makikita mo. Paano ka makakalukso dyan kung puro problema tinitingnan mo? Amen? Okay? So, look unto God and the finished work of Lord Jesus Christ. And then boldly you can come into His presence to receive mercy and grace in times of need. Paano ka boldly makakaharap sa Kanya kung nakatingin ka sa sarili mo, sa kahinaan mo? Hindi po, tumingin ka kay Jesus na mabuti ang ating Panginoon. Tumingin ka sa Diyos na mahal ka ng Diyos. Amen? At boldly, malakas ang loob mo makakarating sa ating Panginoon. Humingi ka na humingi, lakihan mo pa. Amen? Because exceedingly, abundantly, above all, ang kaya niya ibigay sa atin. Hihigitan pa niya yan. Amen po ba? Yan ang biyaya ng Diyos sa atin. Kaya come boldly to the throne of grace. That is His invitation to each one of us. Kay baby Christian ka pa, kay matanda ka na, matagal ka na sa Panginoon, come boldly to the throne of grace and receive mercy and grace in times of need. What is your need? Don't cry, come boldly to the throne of grace. Come on, bless Him. Hallelujah. Thank you, Lord. Diba? So I remember po yung mga anak ko, nung bata pa sila, nung mga baby, di ba? Paano mo pakainin ng baby? Paano mo malalaman na ang baby ay gutom na? Ano gagawin yan? Di ba? Ganun po, umiiyak sila. Of course, you give them the bottle, di ba? So, papakainin natin. Pero nung mga toddlers na sila, hindi ko masyado nahalata kasi yung transition. 2 years old na umiiyak pa rin. Mama, milk! Sabi ba naman ganun? Sabi ko, teka. Di ba lagi naman kita binibigyan ng milk? Sabihin mo, ganito, Mama, milk. Ganun lang. And of course, it took some time, but, eventually, natuto na, milk, Mama. Ganun na lang sila. Alright? And I'm saying this because, when there are babies, it's understandable, umiiyak sa paghingi. Pero pag naman, ikaw ay matagal ka ng mananampalataya ni Kristo, hanggang ngayon umiiyak ka pa rin, wala ka natutunan. Dapat alam na na ang Diyos ay hindi madamot, na ang Diyos ay mapagbigay, na ang Diyos ay nagmamahal sa'yo, wala siyang itatanggi sa'yo. Amen?
Kung naibigay na nga niya ang kanyang anak na si Jesucristo, ano pa ba ang hindi niya ibibigay sa'yo? Amen! He has given us His only begotten Son. What will He not give you? Isipin natin, what will He not give you? He has given us His only begotten Son. Okay? So, if you're a kid, new in the faith, okay, sige, umiyak ka. Naintindihan ka namin. We're not judging you. But if you have been hearing and hearing the word, there should be no crying. There should be rejoicing even in trials. Because when you ask the Lord to help you in your situation, in your times of need, you can rejoice because God is faithful. Amen po ba? Faithful po ang ating Panginoon. So, kung tayo po'y laging umiiyak, that is not a prayer of faith anymore. Diba? Dapat po, based on the finished work of Jesus. Pastora, may sakit nga ako eh. Kaya nga magalak ka na dahil may kagalingan na galing sa Panginoon. Amen? Pastora, may kukulangan kami sa bahay. Magalak ka na dahil may provision na galing sa Panginoon. Amen? And look at that, not on your situation. Look at the finished work of Jesus. Amen? And with that, kung magkakaroon kayo ng tears of joy, well and good. Okay ang tears na yan. Kung manghang-mangha ka sa kabutihan niya, praise God for that. Amen? So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, that you can be rejoicing even in times of trials. So short review muna po tayo for those who were not here last week. We are in Romans chapter 5 and we learned last Sunday because we are justified. Sabihin natin lahat, justified ako. Sabi mo, pinawalang sala na ako. Okay? Tayo po ay nilinis na ng Panginoon. Alright? We have been made righteous by faith in Christ Jesus. Paano tayo naging righteous? Faith in Christ Jesus. We now have 5 glorious results. Number 1, we have peace with God. Amen? Number 2, we have access by faith. Number 3, we are into grace. And number 4, we stand in grace. Number 5, we rejoice. Sabihin natin lahat, we rejoice. We rejoice in the hope of the glory of God. Amen? So yun po yung 5 glorious, sabihin natin lahat, glorious results. 5 glorious results of being made justified. Pinawalang sala. Wala ka ng sala. Amen? Sabihin natin lahat, wala na akong sala. Yan po yung 5 glorious results of being justified. But wait, that's not all. Sabi ko sa inyo, hindi ko pwede pagkasyahin last Sunday. So meron pa po. That's not all. Not only do we rejoice in the hope of the glory of God, but we also, tayo po mga justified, we glory or we rejoice in tribulation. Okay? Sa oras na tayo may pinagdadaanan, pwede ka rin mag-rejoice. Okay? So let me read that scripture for you. It's in Romans chapter 5, 3-5. Ang sabi po dito, and not only so, hindi lang yan, hindi lang yung 5, but we glory in tribulations also. So hindi po sinabing we glory for tribulation. Hindi ho tayo nag-glory o nagre-rejoice para sa mga trials natin, but habang nasa tribulation ka, okay, pwede kang magalak. Knowing, bakit ka magagalak? Knowing, sabi mo sa katabi mo, alam mo to. Knowing that tribulation, yung mga testing, mga trials, worketh patience. It results to patience, and patience results to experience, and experience, hope, and hope maketh not ashamed. Hindi daw tayo madidisappoint, hindi tayo mahihiya. Bakit? Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Binigay na, ibibigay pa lang.
Binigay na, given na eh, given. So the Holy Spirit is given already to us. Each one of you believers already has the Holy Spirit. And along with the Holy Spirit, He has given and poured out His love unto us. Buhos na buhos, walang natira, lahat ng pag-ibig niya ibinigay sa'yo. Gaano ka kamahal ng Diyos? Kung gaano kanya kamahal si Kristo, ganun din niya ang pagmamahal sa'yo. Amen? That's how loved you are. So may itatanggi pa ba sa'yo ang Panginoon? Wala. Alam niyo itatanggi niya sa'yo? Yung masama para sa'yo. Minsan kasi may hinihiling tayo, hindi naman bagay sa'yo. Amen? We know that. We have kids and they ask for things that they're not supposed to have. Di ba? Minsan may mga anak tayo ni, Mami, gusto ko yan kasi may ilaw-ilaw, may kulay-kulay, di ba? Yung mga anak natin. Sabi mo sa anak mo, teka anak, 2 araw lang sira na yan, ito para sa'yo. Amen? And sometimes yung mga bata nag-iiyakan, they don't know any better. But the Father knows best. Tatandaan mo to, the Father knows best. The Father loves you best. Amen? And so He wants the best for you in the best timing. So kung wala pa, intayin mo. Sabi mo sa katabi mo, intayin mo. Dadating yan. Maniwala ka lang. Amen? You just have to believe. Because sometimes we don't believe, ay, di dumating, di nangyari, di na siguro. Okay? Intayin mo. Alright? So, going back, because the love of God is shed abroad. Ibig sabihin po ng poured out. Todo poured out ang pag-ibig niya sa atin in our hearts. Hindi ho outside, but inside for you to know, alright, by the Holy Ghost which is given unto us. Amen? So the word glory here, sinabi po kasi, but we glory in tribulations. The word glory, marami pong meaning yan. Yung kaluwalhatian ng Diyos, the weight, the full weight of God. But it can also mean to boast, pagbunyi mo, pagyabang mo, or rejoice, or make joy. So in this context, kailangan po in context po tayo, in this context, it means we can rejoice. We can rejoice in tribulation. We can make joy even in tribulations. Bakit? So yung sa tabi mo, you're a winner in Christ. Yes! Pinanalo na po ni Kristo, kaya ano pa ang iiyak natin, di ba? Pwede na tayong magalak. Pinanalo na lahat ni Kristo, kaya you have eternal life, you are set for eternity. Amen po ba? Sa totoo lang, pag tinanong ko kayo, siguro, anong importante sa iyo ngayon? Baka may sabihin kayong mga bagay, no? Pero alam niyo po ba, ang pinaka-importanteng bagay ay magkaroon tayo ng eternal life. Amen? Ano naman saysay, kaya yaman mo dito, grabe, bilyon ang pera mo, may pogo ka pa, o di ba? Pero saan ka naman pupunta? Ay may pagkatapos nung pupunta ka sa dagatang apoy, ay hindi, bali na lang. Kasi doon for eternity yon. Amen? Eternity yon. You don't want to be there. You don't want to be in hell. Amen? So what is more important is eternal life, which Jesus Christ secured for us by paying our sins at the cross. Amen? He paid it all. And that's why you can rejoice all the days of your life. Sigurado ka na sa kalangitan, ikaw na nananampalataya sa Kanya. Amen! Praise God. So we can rejoice. Come on, rejoice! Amen! So in this world, talaga naman po, merong minsan magandang araw, meron namang araw, may problema, may mga issues, di ba? Ganyan po talaga eh. Pero habang nandito tayo, pwede pa rin tayo mag-rejoice. Alam niyo, ako po mismo, as a pastor, in the very same day, on that same day, I rejoice with the brethren, my birthday. But on that same day, I mourn with those na namatayan. Same day. Meron ding araw na I would dedicate a business for a brethren. But the next day naman po, ay meron naman akong kino-comfort dahil nagsara naman yung kanilang negosyo to another brethren. There are times that I would, celebrate the wedding. I-wed ko sila, of a couple. And then the very next day, ay meron naman akong counseling kung paano po magkabuo ang isang pamilya. This is life.
And Jesus did not, kumbaga hindi siya nagkulang. Sinabi niya sa atin yan, in this world. Are you still in the world? Nakatapak pa sa lupa? Amen? In this world, there will be trials and tribulations. But, hindi ho doon natapos, but, ano daw? Be of good cheer. Bakit? For I have overcome the world. Amen? And if Jesus overcame the world, you who are in Christ, you who believe in Him, will also overcome the world. Amen? Yun po ang ating titignan. Itong problema na to, panandalian lang to. Pero ang akin, kay Kristo, ay palagi siyang kasama ko, tutulungan niya ako sa aking mga gagdaanan. Amen po ba? So, this is life. At hindi tayo dapat laging gulat. Talagang, pag may pinagdadaanan po tayong challenges, sabihin natin dapat, alam ko na to. God will see me through. God will help me through. God is with me. He's not against me. Therefore, alam ko na ang ending nito. Victorious na ako dito. Amen. Alright? So, habang nananatili tayo dito sa lupa, talaga pong may problema. Okay? Given na yan. Sabi sa katabi mo, given na yan. Pastora, bakit naman hindi na lang tanggalin ni Lord yung mga problema dito? Okay, let me tell you something. The ruler of this world is the devil. Kaya po, there are lots of lies dito sa mundo, okay? Andyan po ang sakit at karamdaman, andyan ang mga calamities because, basahin niyo po ang Bible, nakasulat po doon, the God of this world is the devil. But, hindi po doon natapos, but you are the children of God. And as children of God, you are given the authority and the power to overcome, to have dominion over the enemy. Hindi po siyang final say, tayo. Amen? Kaya pag may bagyo, anong sasabihin mo? Hay, ang lakas ng bagyo. Ganun ba? Hindi. Sasabihin mo, bagyo, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Hindi kami babahain sa pangalan ni Jesus. Amen? You speak just like Jesus spoke to the storm. It's not strange. We're just different because we're separated unto God just like Jesus is. He spoke to the storm, He spoke to the tree, and He urges us to speak to your mountains. Ano ang bundok mo ngayon? Speak to your mountains. Amen? So yes, He is the God of this world, ang kaaway, ang demonyo. Pero nandiyan ka naman. Speak healing. Amen? So we can do that because we have been authorized by God and given the power. Alright? May SPA ka. Naintindihan ba natin yon? Special Power of Attorney. And yung Special Power of Attorney, matimbang lang yan kung matimbang ang pinanggalingan. Tama? Kung wala naman siyang pag-aari, di wala lang. Di ba? Pero kung matindi ang pag-aari, kung powerful po ang pag-aari, yung SPA mo, as powerful po yan. Amen. And you have the SPA of none other than our Almighty Father God. Come on, give Him the praise. Hallelujah! Kaya pwede tayo mag-rejoice. Amen. Speak to your problem. Speak to your situation. Ako, I speak to my body. Pag may masakit, magaling ka na. Magaling ka na. Umayos ka. Malusog ka na. Amen. I just do that. I have to do that because Jesus did it. Okay? He spoke to the bodies of those who are blind, of those who were yung pilay, kung ano man may sakit. Kinausap niya. I'll do the same. You can do the same. Amen? And we see the result of this, no? Imbis na sinasabi natin, ang sakit, sabi mo, magaling na ako, o parehas lang yun. The amount of time that you spoke na masakit, parehas lang, magaling na ako. Amen? Praise God. So, tayo po, dumadaan lang po sa ating mga sitwasyon, at hindi ho yan nawawala dito. Because the Lord knows, if you will just use your power, you are able to overcome every situation. How will you know na kaya mo i-overcome yan? Unless you use your own mouth to speak to those situations. Matutuwa ka kasi sumusunod. Kanina umaga umuulan, sabi ko umayos ka, umaraw ka. Umaraw. Amen? So,
Some people say, naku Lord, ayoko na ng ganitong problema. Habang nakatapak ang paa mo dito, meron talaga. Okay? Para hindi ka nasusurprise. Pero ito tandaan mo, you are more powerful than your problems. Okay? Hindi, pastor, ayoko na talaga. Gusto mo talaga mawala yan. Pwede ka ipag-pray. Sino gusto ng prayer na ganon? Alam niyo na ba yung prayer nun? Lord, kunin mo na siya. Joke lang. Hindi nangunguha ang Diyos ng tao. Okay? Sinabi lang ni Job yun, pero hindi totoo that God gives and takes away. God is the giver of life. God is the giver of eternal life, and that's what He gives. Period. Amen? Yung sinabi ni Job, si Job yun, God ba siya? Hindi. Ang sinabi ng Diyos, He gives life. Amen? He is life Himself. Okay? So, ang sabi po dito, tayo po ay mag-rejoice. Magdiwang. At ang sabi po, dito po, it works for us. Yung tribulation actually works for us. Ang resulta po niyan, patience. Sabihin natin lahat, patience. Alright? So, tayo po ay though dumadaan, may resulta naman po maganda. Humahaba ang ating pasensya. Kasi aminin nyo, hindi mahaba ang pasensya natin. Okay? Maski po ang mga believers na, minsan kakaiksi ng pasensya. May nag-cut lang, grabe na, di ba? Ako nung na lumalabas, di ba? Sa mga pananalita. So, tandaan nyo po, we are already winners in Christ. Amen? Pag kinat kang ganyan, sabi mo, bless you, makahanap ka sana ng CR. Okay? Nagmamadali, kayo naman, baka masakit ang tiyan, di ba? Okay? So, sabi po, rejoice always in the Lord. Habang nakatingin ka sa Panginoon, makakapag-rejoice ka. Pero pag dun sa nag-cut sa'yo, hindi ka makaka-rejoice. Tama? Yung iba, binababaan pa nila, huwag nyo nang babaan. Hiyaan nyo na sila. Alright? We can rejoice palagi, no? We stand in confidence in spite of the bad and terrible situation. Okay? Confident ako. Ang tawag po dyan, fighting the good fight of faith. Bakit siya good fight, Pastora? Kasi it's a fight of faith. Tandaan niyo to, panalo ka, basta laging fight of faith. Pero fight of fear, talo ka dyan. Huwag tayong lalakad sa fear. Fighting the good fight of faith. Amen? Manampalataya ka lang. Okay? So, making it clear also, at kailangan ko lagi paalala to, dahil marami po kayo maririnig sa social media, na ang Diyos daw ang nagbibigay ng problema. Ang Diyos daw, sa Kanya daw galing ang mga tribulation, testings, and trials. Mali! Hindi galing sa Panginoon ang situations na masasama, ang sakit, karamdaman, testing, trials, hindi galing kay Lord yan. Di pastora, may natutunan ako. Di praise God, may natutunan ka, pero hindi pa rin galing kay Lord yan. Huwag niyong pinagagaangan yung kalooban na ito, nanggaling naman kay Lord, praise the Lord. Hindi ho nakakagaang ng kalooban yan. Biro mo siya na nagbigay, siya pa magtatanggal. There's something wrong with that. Because God is good all the time, and all the time, God is good. The devil is bad all the time, and all the time, the devil is bad. So kanino galing ang sakit karamdaman? Kanino galing ang tribulation? The devil. Hindi po galing yan sa Panginoon. Do not mix the two. Ihiwalay ang itim sa puti. Amen? Kailangan malinaw na malinaw because how can you come boldly to someone who gave you the problem? Siya na pala nagbigay. Paano ko malalabanan to? Siya pala nagbigay. Kasi nga itama mo. God is good all the time. He never gives problems to us. He never gives us trials and tribulations, nor testing. He knows everything. He does not need to test you. Hindi mo pa ginagawa, alam niya na. Ba't kailangan pa subukan? Amen? So the truth of the matter is, Jesus warned us that there will be trials and tribulations. Right? At binigyan niya ng solusyon. So hindi ibig sabihin siya nag-warn, siya rin ang may sala. Okay? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, paglabas nyo may traffic. Ako ba may kasalanan ng traffic? Hindi, winarningan ko kayo para alam nyo na diskarte nyo. Amen? The same thing with Jesus, He just warned us
That there will be, sa pagmamahal niya sa atin, winardingan na tayo para hindi tayo gulat. Para alam nyo na, maggalak ka lang, magsaya ka lang, panalo ka na dito. Amen. Okay? So you can still glory, you can still rejoice in tribulation as you look unto Jesus. Jesus is the answer to our every situation. Paano ko naman makikita si Jesus? Hear and hear the word of God. Pakinggan mo kung anong ginawa niya na para sa'yo. May masakit sa'yo? Tingnan mo ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kinuha niya ng sakit at karamdaman para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Amen? Alright? Tandaan natin, siya ay naging mahirap sa krus ng Kalbaryo. Bakit? So that in His poverty, you might be rich. Yun ang tingnan mo. Yung ginawa ni Kristo, hindi yung, wala nang laman yung pitaka ko. Wag yan. Talo ka dyan. Why will you walk by sight when you can walk by faith? There's always a choice. And how, by walking by faith, you are receiving the grace of God. Amen. That's the only way. Wala nang ibang paraan para makatanggap ng biyaya, lahat by faith. Paniniwalaan mo lang. Hindi mo kailangan mag-jump jacks, hindi mo kailangan mag-exercise. Maniwala ka lang. Alright? Nothing to do but believe in what He has done. Okay? So, sabi mo to sa katabi mo, hindi ka sinusubukan ng Diyos. Dali, sabi mo ulit sa kanya, hindi ka sinusubukan ng Diyos. Amen? Dapat malinaw na malinaw po yun. Hindi ang Diyos ang nagbibigay ng problema, hirap, sakit, kamatayan. Hindi po siya ang nagbibigay niyan. Sino? The devil. The devil. Alright? Wala na pong iba. Okay? But while you're going through the trials, remember this, it is not God's will for you. Hindi niya kalooban yan. Kasi kung iniisip mo kalooban yan, di titiisin mo. Ay, mahirap ako. Okay lang. Mas malapit ako kay Lord. Kasi nungalingan yun. Pwede kang mayaman at malapit sa Diyos. Amen? Praise God. So God helps us and makes a way for us. He comforts us habang dumadaan tayo sa ating mga pagsubok. Alright? Galing po sa kaawayan, yung pagsubok, ang Diyos, galing sa Kanya ang kasagutan. Amen? He makes us strong while we go through that. He gives us grace and peace in our weaknesses. So, hindi niya tayo pinababayaan sa oras na tayo may pangangailangan. He is with us and He will never leave us nor forsake us. Amen po ba? So again, given na po yung trials na yan, huwag kang gulat. Alright? Dahil nandito po ang kaaway. And I told you, He is the God of this world. But you are the child of God. Tandaan niyo yan. He's the God of this world, but you are the child of God. Use your authority, your power over the works of the enemy. Okay? So sabihin natin lahat, the devil is bad. There is no goodness in him. There is no kindness in him. Alright? Kaya tama lang po na yung Dear Satan, alam niyo yan? Ayan, yung Dear Satan na movie ay magkaroon ng X rating. Sa akin nga, dapat binan yan eh. Isang malaking kasinungalingan yan. Okay? So, wag nyo na pong panoorin. Alam ko, uy, ano kaya yung sabi ni Pastora? Panoorin natin. Wag na. Okay? Hindi ho magandang pelikula yon. Kaya nga po binigyan ng X rating yan. Meaning to say, hindi siya kaaya-aya panoorin. No? So, the devil is bad. He steals, he kills, and he destroys. That is very clear in the scripture. At wala pong dapat nagpapalit niyan. Nasabihin, nagbabago ng kaisipan, siya ay mabuti at kayang gumawa ng kabutihan. Hindi yan totoo. Yan po ay kasinungalingan na naman ng kaaway. Amen? Siya ang nagbibigay ng hirap sa tao. Siya ang nagbibigay ng problema sa tao. Siya ay sinungaling. Amen? And the enemy uses people na papayag magpagamit, alright, para bigyan ng problema ang ibang tao. Alright? Ginagamit din niya ang natural calamities, like, yung bagyo, may kinalaman siya dyan. Kaya lang, gagamitin niya yung mga tao na sabihin, ang lakas-lakas ng bagyo. Nako, ang lakas ng bagyo. Huwag yun na sabihin niyo. Sabihin niyo, bagyo, tumigil ka. Lumihis ka. Amen?
Alright? Ginagamit niya yung bagyo, ginagamit niya yung baha para, makayanig sa atin. Okay? Sickness and stress from the world. Okay? So alam na natin, say no to stress. Sabi mo nga yun, I say no to stress. Huwag kang magpapastress. Iniwan ako ng boyfriend ko, pastore. Yan mo siya. Mabuti na lang nalaman mo habang maaga. Amen? Iniwan ako, pastore, asawa ko. Hayaan mo siya. Gusto mo sa bahay mo pa magwala? Hayaan mo siya. Amen? Babalik din yan. Walang blessing doon. Amen? Alright? So, huwag kayong papastress. Alam nyo, minsan, saan po nanggagaling ang sakit? Sa sobrang stress. Sinabi na yan ni Doc Willie Ong and we pray for him. Amen? Really? They don't know the cause of certain cancers and the answer is stress. When we allow, problems, ikaw na nga iniwan, ikaw pa nagmukmok, hayaan mo siya. Mabuti na lang nalaman mo habang maaga. Amen? Next. Abay, alam nga maghintay ako sa kanya, diba? Next one na please, diba? So, yan po ay magnanakaw ng ating kalusugan. Kaya nga sinasabi ni Lord, rejoice in the Lord always. Again, I say to you, rejoice. Magpapastress ka pa. Di na lang, diba? Hayaan mo siya. But when you know and understand the truth, maski na things don't go your way, you can rejoice in the Lord. As I look to the Lord, I see there is the best for me. Hindi ako masa-stress, umalis siya, merong kapalit, mas maayos sa kanya. Amen? Hindi mo nakuha yung deal, may mas maayos na deal para sa'yo. Amen? The best is always for us. The Lord knows the perfect timing. Bigyan ko po kayo example. Sa buhay po namin ni Pastor Mike, nabaon po kami sa utang. Sobrang baon. Lutang kami, hindi nagsuswimming, kami nasa ilalim ng tubig. And there were millions of pesos that we need to pay back the bank, no? Sa credit card. At totoo naman po malaking problema yon. Tapos, nasabay pa na yung mother niya ay na-hospital. And finally, ay namatay. We were still young Christians back then. We did not know much of the word. But ang prayer po namin, Kristiyano naman kami, we prayed that may padating po kasing nabentang something or mana, I forgot already, but may padating na pera. Pero yung hinihingi namin, nung time na yon, syempre may bills kami to pay, tapos yung mother niya na hospital, maraming babayaran sa hospital, sa paglilibing, So, ang daming bayarin. Yung prayer namin, na dumating na yung pera, hindi dumating. So, parang, ba't hindi dumating, di ba? But at the same time, we still thank the Lord. Alam niyo kung bakit? Kasi napunuan din. Nabayaran din namin lahat ng bills namin. Hindi yung utang na personal, yung bayad sa hospital at bayad sa funeral, nabayaran din naman. And then after many months, dumating na yung pinagkakaintay namin na property na benta, I think, or something, parang mana po yun. So dumating din. Looking back ha, sabi namin, ba't ngayon dumating? Buti na lang pala, ngayon dumating. Kasi, kung dumating ng panahon na na-hospital yung mother niya, at ang laki ng bills to pay, doon lang napunta yung pera. Pero ngayon, dahil late dumating, alam niyo nangyari? Na-enjoy namin. Naparenovate namin ang bahay, nabayaran namin mga utang namin, tapos lahat ng pangailangan na punuan. Amen? Alam niyo bakit? The Father knows best. Hindi dumating sa oras na ginugusto mo, pero may mas magandang plano ang ating Diyos para sa atin. Amen! You just have to trust Him. Just trust Him. He knows the best for us. Right? Pag hindi dumating, sabi mo, alam ko dadating pa rin yan. Alam ko, the best pa rin para sa akin. Dahil nananampalataya tayo sa Panginoon na tapat at mabuti sa ating lahat. Amen. Come on, bless Him. Praise God. Pastora, paano kung namatay? Yan ang mga question ng mga tao. Paano, pastora, namatay na eh?
Pinag-pray namin, gumaling, hindi gumaling, namatay. Alright? Alam nyo ba, even in death, we are already victorious. You already have eternal life. And Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, he lives. Bakit? Kasi buhay na walang hanggan ang meron ka. Eto pa, baka sinasabi nyo, nakaisa si Satan. Hindi. Kala niya lang nakaisa siya. Hindi niya alam, pinabilis niya lang ang enjoyment ng tao na yun sa harapan ng Panginoon. Wala masyado maka-amen dyan maski first service. Pero the truth is, if you know how heaven looks like, if you have a revelation of what it is to be in the very presence of the Lord, you will rejoice. And Paul had that exact revelation. Sabi niya, for me, to live is Christ, to die is gain. It's gain. Saan ka naman nakakita ng gain? Alam niyo bakit? Kasi si Paul, he went to heaven and came back. Alam niya kung anong meron doon. Kaya alam, for the sake of the ministry, sige na nga, mag-stay muna ako. Pero sa totoo lang, gusto niya na doon. Sabi niya, I'm betwixt between the two. Gusto niya na to be with the Father. Kaya lang, may ministry pa. Sige, dito muna ako, tuluan ko muna kayo. Di naman lalayo ang heaven. Amen. So maybe you're afraid of death, but there's nothing to be afraid of death. The work of Jesus on the cross should cast away all fear of death. Amen? Amen! Tingnan nyo, hirap na. Huwag kayong mahirapan, madali lang yan. Amen! Amen! We will be forever with the Lord. Napadali lang, nauna lang sila. Sa totoo lang, doon naman lahat tayo pupunta. Amen! Yun. Totoo yun. Gusto nyo ba 180 years old ka na, buhay ka pa? Ewan ko lang sa inyo, ako ayoko. Mukha ka ng pasas na tuyot. Di ba? Ayaw mo naman. Doon naman tayo lahat pupunta eh. Pero importante, mananampalataya ka na ni Kristo. And there will be no fear of death. Because you know where you're going. You're not just under the grave. Hindi mo huling hantungan ang lupa. Hindi mo huling hantungan ang kabaong. Amen? Ang huli mong hantungan ang ating Panginoon sa kalangitan. Amen. Come on, give Him the praise. Thank you, Lord. Kala ng kaaway, nakaisa siya. Hindi, pinabilis niya lang. Pinabilis niya lang ang enjoyment na isang tao. Because that is our final destiny. In truth. Amen. So praise God. So God made a way for those who believe in the Lord Jesus Christ. Though they die, they shall live again. So, yung mga nagsasabing, I'm sorry for your loss, Christian ka. No, it's gain. Sa totoo lang, hindi lang tayo praktisado dyan eh. But the truth is, it's gain. It's not loss. It's not loss. Alright? So, again, ulitin ko sa inyo, malinaw na si Satanas, sa kanya galing ang mga kasamaan, at hindi po sa Diyos because God is good all the time. Amen? So, we can praise God in trials, rejoice even in trials. Importante po ito para hindi kayo nawiwindang pag kayo may problema. I was so happy, yun nga, that si Annie po spoke that out. Sabi niya, prepared na kami by the Word of God. Though may kalungkutan, syempre si Annie po, anak ni Brother Manny, Sister Tess, sabi niya, though, of course, nalulungkot kami, hindi namin makasama si Daddy, si Papa sa bahay, pero nasa maganda na siyang kalagayan. Nasa bahay na siya ng Diyos. Amen po ba? So, that's good thing when you see a family comforted because they have the Word of God. Nakarinig na ba kayo ng funeral or wake ng mga unbelievers? Grabe ang iyak. Yung talagang nagkakandahimatay na, at hindi umaarte yun, ha? Totoong nauubusan sila ng hininga at hanggang himatayin sila. Alright? Parang gusto sumama, pero hindi naman. Okay? Talagang, yung gano'n, yung naninigas na sila. Alam niyo bakit? Pag hindi mo alam ang salita ng Diyos, talagang kawalan. Pero pag alam mo ang salita ng Diyos, sabi mo, see you later. Magkikita-kita rin tayo sa General Assembly in heaven, the new city of God, the new Jerusalem. Kita-kits tayo dyan. Amen! Come on, bless the Lord! Hallelujah! Iba hindi makapalakpak.
There's no fear when you are in Christ Jesus. Amen? Praise God. So that's why even in death you can rejoice. Siguro yun na yung ultimate eh. Even in death you can rejoice, knowing that you are a believer of Jesus Christ. What the enemy intended for evil, kala niya nakaisa siya, God turns it around for good. He does not use it, but He turns things around for your good. Alright? So crystal clear dapat po sa atin to. God gives us the strength in times of trials. Alright? It is the devil who gives the trials, but it is God who gives us the strength. Okay? So in times of trials, dalawa lang po ito. Rejoice because you know the truth. Right? God our Father so loved you, He is for you and is not against you. Kaya pwede ka magsaya. Ulitin ko lang po itong verse na to, Romans chapter 5, verse 5 sa Tagalog. At hindi tayo binibigo ng pag-asa. Pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos. Sabihin natin lahat, ibinuhos. Ibig sabihin po ng binuhos, talagang walang tinira. Lahat na ng pag-ibig niya ay binuhos sa atin, na sa ating mga puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Buhos na buhos po ang pag-ibig niya sa atin. At ikaw, pag alam mo, maski sa tao lang, no? Pag alam mo, mahal ka ng asawa mo, panatag ang loob mo, alam ko bibigay sa akin yan. Diba? O pag isang magulang ka, mahal na mahal mo anak mo, o kaya binibigay mo eh. Kung pwede nga, lahat na lang ibigay mo. Bakit? Mahal mo kasi. Kaya kung ikaw alam mo, mahal ka ng Diyos, pumanatag ang iyong loob, ibibigay yan ni Lord. Darating yan, tapat at nagmamahal sa iyo ang ating Panginoon. Amen? Come on. You just have to rejoice in that. Amen. Praise God. So number 2 na po tayo, rejoice or glory because the trial or tribulation worketh patience. It results to patience. Tapos magkakaroon pa ng chain of reaction of good things. Marami po. Yung patience, magiging experience, yung experience, magiging hope, and yung hope, hindi ho magfe-fail. Alright? So, ang totoo po, it works patience. Sabihin natin, trials worketh patience. Did you know that trials work for us? Servants natin yan. Okay? Siya ang nagtatrabaho, hindi tayo. Di ba, iba nagtatrabaho, I want to be patient ako, tapos hindi magawa-gawa. Hayaan nyo yung trials ang gumawa niyan para sa iyo. Not you, the trial will work for you. So yung mo kayo trials, you work for me. You're my employee. Okay? So hindi ikaw magtatrabaho, yung trials ang magtatrabaho para magkaroon ka ng patience. But while you're going through the trial, tandaan mo to, God makes you stable, God makes you strong, God matures you while you're going through that. How? By the Word, by His Spirit, and by His grace. Amen. Let me read to you 1 Peter 5:8-11. Are we learning? It says here, be sober, be vigilant. Sober means focus. Vigilant, magmatsyag kayo, because your adversary, sino po adversary? The devil. Sinong kaaway? The devil. Yan po ang kaaway natin. Walks about like a roaring lion. Para lang, nagpapanggap lang yan. Hindi naman siya talagang lion. Okay? Seeking whom he may devour. Naghahanap siya ng lalapain. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papalapa. Paano hindi malapa, pastora? Okay, ang sabi dito, resist him. Steadfast in faith. How will you be able to resist him? Steady ka lang sa faith mo. Sabi mo sa katabi mo, steady ka lang sa faith. Maniwala ka lang kay Jesus. Maniwala ka kung anong sinabi ni Jesus, you are steadfast in the faith. And when you are steadfast in the faith, you are resisting the devil. Hindi ka malalapa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka malalapa. Dahil naniniwala ka sa salita ng Diyos. Look at this. Knowing, dapat alam mo to, that the same sufferings, yung mga pinagdadaanan yung trials, problems, are experienced by your brotherhood in the world. Lahat naman tayo, hindi ka nag-iisa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka nag-iisa.
Papatalo ka ba? Lahat pala tayo. Lahat pala tayo. Huwag kang papatalo. Be steadfast in the faith. Alright? And then sabi dito, look at this, hindi pa tapos. But may the God of all grace, who called us to His eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while. Sabihin natin lahat, a while. Yung suffering dito, sandali lang yan. Ha, dadaan ka lang dyan. Sabi mo sa katabi mo, padaan. Ayan, dadaan ka lang. Huwag ka magka-camping dyan. Huwag ka magtatayo ng bahay dyan. Amen? Huwag ka magpipiknik dyan. Dadaan lang. Okay? Dadaan lang tayo dito. Sandali lang. Yan ang sabi ng word. Okay? Ang sabi dito, but the God of all grace, perfect, isa, establish, dalawa, strengthen, tatlo, and settle you. Sa bawat isa ng kaaway, apat ang ginagawa ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Sabi ko nga, iisa ka pa? Iisa ka pa, kaaway? Apat ang gagawin ng Panginoon sa buhay ko. Gusto mo yon? Okay? So every time the devil gives us these trials, the enemy, who is the devil, give us these trials, these sufferings, apat naman ang binibigay sa atin ng Panginoon. We are perfected, established, strengthened, and settle us. To Him be the glory and dominion forever and ever. And everybody says, Amen. Come on, bless Him. Praise God. So akala ng kaaway, nakaisa siya. Well, nakaapat ang ating Diyos, Ama. Amen? So, may ginagawa ang kaaway, pero hindi ho nagkukulang ang Diyos. First of all, He perfects us. May dinadaanan ka bang problema ngayon, trial ngayon? Don't you worry. You're being perfected or matured. Yun po, ibig sabihin ng perfect dito. Nagmamature ka. No? Hindi ka nangangawa. Hindi na tayo parang baby. Lord, bakit nagkaganito? Hindi na ganon. Lord, alam ko na to. Alam ko na to. Gawa na naman ng kaaway to. Thank you, Lord, for your supply. Thank you, Lord, for your provision. Thank you, Lord, for the courage as I go through this trial. Amen. Ano pa? Number 2, He established you. He established you. It means He builds you up. Buttercup, okay? He builds you up. Ano ba ibig sabihin ng establish? Di ba ginagamit yun sa establishment? Di ba? Building. Building. No? Anong takot ng tao sa loob ng building na 10 floors sa baha? May takot ba? Wala. Built up siya. Matibay siya. Alright? So that's what God does for you. He builds you up. He strengthens you. Number 3. Okay? Lumalakas tayo at palakas tayo ng palakas. Nandiyan na naman yung problema. Sabi mo, dati na akong galing dito. Ba't pa ako matatakot? Alam ko na to. Tinulungan ako ni Lord dati. Hindi siya magkukulang. Tutulungan niya ako ulit. Amen. That's how God helps us. He establishes us. He strengthens us. So that pag may dumating na naman, we are mature enough to say, I will not cry, but I will rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice! Amen! Rejoice! Praise God! And that's why you are settled as well. He settles you. Kalma ka na lang. Sabi mo sa katabi mo, chill. Chill ka lang, di ba? Bakit? Maski may problema ako, alam ko, panalo na ako dito. Maski may sakit katawan ko, alam ko, gagaling ako, magaling na ako. Amen? Maski kulang ang ngayon ng budget ko, may parating si Lord, mas marami pa. Amen? So, hindi ka na mayayanig ng kaaway. Kaya, hindi ka malalapa. Alright? Hindi ka malalapa. Amen? So, again, we can rejoice in trials. Dumadaan lang tayo. And habang dumadaan tayo, the God of all grace strengthens you. He establishes you. He perfects you. And He settles you. Ano na lang gagawin mo? Magpasalamat ka na lang kay Lord. Magpuri ka, magtaas ka ng kamay. Sambahin mo siya at kumanta ka sa Kanya. Amen?
Matulog ka na lang pag may problema. Katulad ni Jesus, tulugan mo ang iyong mga problema. Di ba? Kesa magburo ka dyan, kakaisip. Nagmukha ka ng pasas, kakaisip. Amen? Hindi pa maganda yan sa kalusugan mo. I tell you, we have a better choice. The world does not have a choice. But you, children of God, you have the choice to rejoice. You are allowed to rejoice maski may problema ka. Yung iba kasi, huy, ba't ka naman ganyan? Para kang walang concern. Hindi ka nag-worry. Aba, syempre, hindi ako mag-worry. May Diyos akong mabuti. Amen? Ba't ako mag-worry? Nag-pray na ako. Ba't ako mag-worry? Iba kasi tingin sa inyo, wala kayong pakialam. Hindi. Pinag-pray ko na yan. Tapos na ako dyan. Na kay Lord na yung problema ko. Hindi ko nakukunin. Amen? Cast all your cares upon the Lord for He cares for you. Huwag nyo nang kukunin ulit, ha? Binigay nyo na eh. Cast your cares upon the Lord. Amen? So that you can rejoice in the Lord always. So sa mga believers ni Lord, kapag may pinagdadaan ng pagsubok, sabihin ko sa inyo, ito nangyayari sa iyo. Kumakapit kayo kay Lord eh, di ba? Pastora, minsan nanghihina, huwag ka mag-alala. Lahat naman dumaan dyan eh. Minsan nanghihina na tayo, Lord, parang hindi na ako makakapit. Di ba? Huwag kayo mag-alala. Si Lord, hawak ka. Kinakapitan ka ni Lord, manghina ka man, hawak ka niya sa kanyang mga kamay at walang makakakuha sa iyo sa kanyang mga kamay. Amen? Sige, manghina ka na, mamahinga ka. Napapagod ka ba? May nagsabi na sa akin noon Pastora, pagod na ako. Na tumayo sa faith. Sabi ko, mo na, sige lang, rest. Sinasalo ka naman ni Lord eh. Just rest. Pahinga ka lang kay Lord. Okay? So yung faith nyo naman, hindi na mawawala yan. Sa bawat Kristiyano, hindi nawawala at hindi binabawi ng Diyos ang inyong faith. Kaya pahinga ka lang. Napagod ka, pahinga ka. Okay? At tandaan mo, namamahinga ka sa kanyang kamay. Amen? Praise God. So, tandaan nyo to, manghina ka man sa kapit mo sa Diyos, hawak ka naman ng ating Diyos. Hindi lang ang Diyos Ama, pati Diyos Anak, hawak ka. Hindi ka malalaglag niyan. Amen? Sabi sa katabi mo, hindi ka ilalaglag ni Lord. Amen. Manghina ka man si Lord, nakakapit sa iyo, sa kanyang kamay. Alright? Sa kanyang pag-ibig nandun tayo. Sabi po sa Romans 8:35, are we learning? Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation? Yan bang problema nyo? Hindi! Okay, lahat to, ang sagot, hindi. Distress, sagot? Persecution? Famine? Nakedness? Peril? Sword? Galit kayo? Hindi naman. Di ba? Hindi. Okay? Hindi. Wala dito ang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Amen? Walang-wala. Let me tell you, when you are established by God and you are made mature, dadating ang trial, sabi mo, alam ko na to. Alam ko na to. Victorious ako dito eh. Okay? So it's a good thing that you are in church because you hear this. You are trained by your pastor, by your teacher, and by the Holy Spirit, you learn these things. Because I have been with some believers sila ni Jesus Christ, but hindi sila nakakapag-church. Sabi mo sa tabi mo, buti na lang nag-church ka. Sige po, sa kabila ulit, sabi mo, buti na lang nag-church ka. You know why? Pag believer, pero hindi nag-a-attend ng church, hindi ko kayo kinokondem, sinasabi ko lang sa inyo ang maaring effect. Pag may mga sitwasyon, puro reklamo lumalabas. May nakasabay nga ako eh. May pupuntahan kami. Sabi niya, naku, layo pa namin malayo pa. Sabi niya, naku, walang parking doon. Ang hirap mag-park doon. Sabi ko, ang layo-layo pa namin, yun na iniisip. Sabi niya, naku, paano ba yan? Walang parking doon. Sabi ko, magkaka-parking tayo. Favor tayo ni Lord. Sabi niya, mahirap mag-park doon. Okay? So sabi ko, sabihin mo, may parking para sa atin dahil favored tayo ni Lord. Okay? And then, hindi niya masabi. Bakit? Hindi na church eh. Hindi niya ma-confess.
Kulang siya sa hearing and hearing by the Word of God. Amen? And so hindi niya mabigkas-bigkas. Ako na lang nagbigas. Sabi ko, may parking tayo because we are highly favored by the Lord. Alam niyo nangyari? Pagdating namin sa parking space, totoo, walang parking. Totoo. Okay? Pero ito nangyari. Wala pang 1 minute, nakapark kami. Bakit? Highly favored by the Lord. Come on, bless the Lord. Brother Bob, can I have a tissue, please? Yung aking mata ay na, Okay, so that is the truth, okay? So the God of all grace provides for us. Amen? The God of all grace. Tinutulungan tayo sa ating mga pagsubok. And when you have that faith because you're hearing and hearing the Word of God, okay? When you're hearing and word, yun din po ang lalabas sa inyong bibig. Kung hindi, alam nyo sasabihin nyo, naku, ano ba namang klaseng buhay ito? Diba? How can you rejoice when all you hear is, or all you see is the situation you have before you? Thank you so much. Ayan. Praise God. Okay, so yung po ang pakinabang na tayo po ay nag-gather dito sa church para makinig na salita ng Diyos. Because it gives us a steady supply of the Word of God. In comes the Word of God and out comes the Word of God as well. Amen? Sabi mo sa tabi mo, you are so blessed. We are established in the Word of God. Amen? So go to church and hear the Word. Amen? Wala ka dito dahil nandiyan si Crush. Amen? Wala ka dito dahil nandiyan si Sister, makapagchismisan tayo. Amen? Tayo po ay narito para makinig ng salita ng Diyos. Otherwise, you'll be just like the world. Believer nga, pero katulad din naman ng mundo. Saved ka nga, pero galaw mundo ka rin. Sabihin mo, mag-overthink ka. Sabihin mo, paano na lang yan? Wala pang budget para next week. Hello! May provider tayo. Ba't ka nag-aalala? Mag-focus ka kay Jesus. He provides all our needs. Amen? Praise God. So this afternoon po, as we focus our eyes on Jesus, know that the Word is a lamp to your feet and a light to your path. Magiging maliwanag ang lahat sa iyo. Magiging liwanag ang iyong dadaanan. Maski na madilim sa buong kalawakan, merong liwanag sa iyong harapan. And just focus on Him. He wants the best for you. Alam nga namang ikaw, magulang, pababayaan mo ba anak mo na walang kaalam-alam? Di ba ang gusto mo, anak, ganito ha, ganyan gagawin mo ha, ganito ang tatandaan mo ha. Di ba binibigyan natin sila ng liwanag? O pag magulo yung classmate mo, ganito gagawin mo ha. Di ba? Because we love our children much more our Heavenly Father. Ganun na lang tayo kamahal. Kaya He establishes us by the Word. Kaya anak, may tribulation ka ba ngayon? May trials ka ba ngayon? Meron bang masamang nangyari sa'yo? Itong sabi niya, rejoice in the Lord always. And again, I say to you, rejoice. Come on, bless the Father God. He is our Father God, loving Father God. Amen? He just wants the best for you. Kasi sa dulo noon, nandun siya. Nandun siya. Sinasamahan ka sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Amen? So Father God, we thank you today that even though we go through the valley of the shadow of darkness, there is no evil for us because you are with us. Wherever we are, you are there, Lord God, guiding us, giving us strength, and comforting us, Lord God. In times of trouble, in times of lack, you are there, Lord God. Walang-walang makakapaghiwalay sa atin, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Ganun na lamang iyong pag-ibig, Panginoon Diyos, na ibinigay niyo na sa amin ang inyong bugtong na anak. And if you have given us your Son, Jesus Christ, what will you keep from us? But we know we have everything through our Lord Jesus Christ. For life and for godliness, we have them all. Maraming salamat, Panginoon. And we praise you today. We just glorify you. We are strong even in our trials. We are rejoicing even in our trials, Lord God. Kasi victorious na kami sa pamamagitan ni Jesucristo. At lahat na naniniwala, magsabi ng Amen and Amen. Come on, give Him the glory. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.
Praise God. Now, if you are here for the very first time at hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, ito sasabihin ko sa iyo, siya yung namatay sa krus para sa iyo. Lahat ng sakit mo, lahat ng sala mo, binayaran niya na sa krus ng Kalbaryo. And all you need to do is to believe in Him. Yes, just believe in Him. And the Word of God tells us, if you believe in the Lord Jesus, you will be saved. Amen? So ito na po yung magandang opportunity. Come join me in this very short prayer. Sabihin mo lang, bigkasin, galing sa iyong puso, binibigkas na iyong labi. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, maraming salamat. Ikaw ay namatay para sa akin at nabuhay muli. Salamat sa kapatawaran ng aking mga sala. Lahat ng aking sala, pinatawad mo na. At naniniwala ako, ako'y ligtas na. Naniniwala ako, ako'y may buhay na walang hanggan. Ligtas na ako dahil sa iyo, aking Panginoon. And I believe the Holy Spirit is living in the inside of me. With your love poured in my heart, I believe, I receive, in Jesus' name. And everybody says, amen and amen. Come on, rejoice! The whole heaven is rejoicing for that one person who believes in Jesus Christ today. Amen? Praise God. So, tayo po ba'y pinagpala? Amen. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen po? Na maski sa kalungkutan, karamay natin ang ating Diyos. Hindi tayo pababayaan.